May isang OFW ang nag-email sa akin at ni-reveal ang kinikita niya sa kanyang trabaho sa Qatar. So tinignan ko kung legit, no? And yes, legit nga kasi nag-send din siya sa akin ng detailed breakdown ng swelduhan dun sa Qatar. At grabe ha, na-amaze ako. So tinanong ko siya kung pwede ko siyang i-shoutout sa video na to. Pero ang disclaimer niya, huwag ko na lang daw i-reveal yung kanyang pangalan. Kasi nga baka pag makita daw ng boss niya, matanggal siya sa trabaho. Dagdag pa niya, Idol, may dagdag ako. Sa Qatar, wala ding tax. So ang sahod po mo makukuha. grabe nga yun. Siyempre, idadamay ko na din kayo dito. I-share ko sa inyo yung ni-reveal niyang sahuran sa Qatar. Ang nen ng ating kamagkano na sweldo breakdown para sa mga drivers sa Qatar, kumikita sila ng 4,100 Qatari Riyal kada buwan. Kung i-convert yan sa peso, that's roughly 64,370 pesos. Pero may catch, may libreng tirahan ka na. Libre na rin ang pagkain mo, laundry, health insurance, at ticket pa uwi ng Pinas kada taon kasi may leave ka every 1 year. Maliban dyan, kung gusto mo naman magtrabaho bilang office assistant sa Qatar, base sa sinend sa ating breakdown, that's 75,000 pesos kada buwan. Kung technical assistant ka naman, 152,000 pesos kada buwan. How about yung mga supervisors dun sa Qatar? Nako, mas malaki. 257,000 per month ang sweldo. Pero kung isa kang engineer na nagtatrabaho sa Qatar, nako, aabot ng 500,000 pesos ang sweldo mo. 504,000 pesos kada buwan. Imaginein mo yun, no? May kalahating milyon ka per month. Wow! Tapos, ang may pinakamalaking sweldo sa breakdown na sinent ng ating kabayan ay ang sweldo ng isang manager. Alam mo ba kung magkano? Boom! 1,083,000 pesos kada buwan. Yup, may milyon ka every month. Di lang yan. Meron ka ding libreng bakasyon every 3 months. Grabe nga yun. Pero may twist din sila, syempre. Hindi lang puro malaking sweldo yan. Ang duty hours mo ay 8 hours. Tapos may 2 oras kang mandatory overtime. Pero take note, malaki din ang bayad ng OT mo. So sulit pa din. Tapos may 2 Fridays per month na OT ka din. Literal na pinalulutang ka sa trabaho at sa benepisyo. Okay, gets. Sobrang laki ng sweldo sa Qatar. Pero ang tanong, baka isipin mo kasi na desierto ang tirahan. No? Para kang nasa all-expense-paid resort pag nagtrabaho ka sa Qatar. Ang tawag nila sa tirahan nila ay camp. May swimming pool, full equipment gym, may bar din sila sa loob ng camp, may basketball court at tennis court. May music room din sila, cinema room kung gusto mong manood ng pelikula, at live band every second week. Bawat kwarto may sariling banyo, full aircon, at pinapalitan ang bedsheet nila every week. Tapos yung pagkain mo, buffet, araw-araw, 3 beses. Breakfast, lunch, dinner. Lahat libre. Tsaka yung laundry mo, ihulog mo lang sa basket sa labas ng kwarto mo, ibabalik na yan ng malinis, mabango at tuping-tupi. At kung magkasakit ka, covered lahat yan. May dental, medical, at may eyeglasses pa worth 1,200 Riyals every year. Pagkatapos niyan, meron ka ding 14 days paid vacation kada taon. At ang ticket, sagot ng kumpanya, Qatar Airways pa. Alam naman natin ng Qatar Airways, no? Sobrang bongga ng mga eroplano nila. Tapos, gold member ka pa. Ibig sabihin, may lounge access ka, VIP treatment, at minsan, business class pa ang upuan mo. Ayon sa Skyscanner, nasa 50 to 120,000 pesos ang isang round-trip ticket ng Qatar Airways. Siyempre, depende pa yan sa location mo. But wait, take note lang, sa lahat ng mga sinabi ko, lahat ng ito ay main contractor or client rate. Ibig sabihin, kung sa subcontractor ka magtatrabaho, bababa ng konti ang offer. Pero kahit ganon, hindi mo may kakaila na life-changing talaga ang sweldo at lifestyle ng mga Pinoy sa ganitong industriya. Kung iniisip mo magtrabaho sa abroad, lalo na sa oil and gas industry, ito na marahil ang sign mo. Hindi lang ito tungkol sa pera ha, kundi sa opportunity na umasenso na hindi masyadong nai-stress at napapagod. Sa kabayan natin nag-email nito, shout out nga pala sa'yo kabayan. Salamat sa pag-share ng information. Ito ang pinaka-luxurious na individual ration ng mga sundalo noong World War II. Galing ito sa United States. Ito ang C-type breakfast ng US Army Field Infantry noong 1944. May kasamang susi para buksan ang lata at may accessory bag din.
Yung outer layer niya ay gawa sa high quality na waterproof material. Pagkabukas, makikita agad ang isang box ng kape na nakarap sa aluminyo. Kahit 80 taon na ang lumipas, maayos pa rin ang preservation nito. Sa ilalim ng kape may 3 sugar cubes at base sa kulay ng packaging bag, mukhang magkakaibang flavor sila. May 3 fruit candies din sa tabi na mukhang may 2 flavor din. Pag-alis ng oil paper na nagsisilbing separator ng pagkain, makikita ang 4 na biscuits sa ilalim. Maayos din ang pagkakapreserve sa kanila. Ito na lahat ang laman ng breakfast portion. May accessory bag, may maliit na box ng Chesterfield cigarettes. Para hindi mabasa, nakabalot ito sa cellophane. Favorite daw ito ng mga sundalong Amerikano noon. May kasama ring isang maliit na piraso ng Wrigley's gum na may corn syrup, softener, at flavorings. Sa ilalim nito, may isang pack ng Waldorf toilet paper na ginawa specially for the military ng Scott Paper Company. May maliit din na kahon ng posporo, matches, at isang bote na may 12 water purification tablets. Sa likod ng matchbox, may tips kung paano umiwas sa malaria. Buksan natin ang coffee box. Medyo mahirap buksan pero ibig sabihin, sealed talaga ito ng maayos. Yung powder sa loob ay buo pa rin at parang intact ang lasa. Tunawin lang yung powder sa tubig at lagyan ng sugar cubes, malasahan mo agad yung sarap. Very convenient at comforting. May biscuit din na sobrang crispy at mabango. Sabay inom ng mainit na kape na may konting rye flavor. Ang sarap, sobrang enjoyable. Yung fruit candy, hindi rin nasira. Same pa rin ang lasa kahit 80 taon na ang lumipas. Kapag binuksan naman natin ang maliit na kahon ng sigarilyo, may total na 9 na sticks. Siguro sapat na para sa isang araw ng isang sundalo. Bawat stick may Chesterfield label pa. Tunay ngang ang breakfast na ito ay sobrang luxurious para sa isang sundalo.